Samantala, isang batang babaeng 8 taong gulang ang ginahasa umano ng kanilang kapitbahay sa Navotas City. Agad namang nahuli ang suspect. Balitang hatid ni Athena Imperial. Hindi ka na natatakot? Naluluha sa galit si Jason, di niya tunay na pangalan habang ikinikwento ang sinapit ng 8 taong gulang niyang anak na babae. Inabutan daw niyang nag-iiyakan ang mga kaanak pagdating niya sa bahay mula sa trabaho alas 7 kagabi. Ang kanyang anak na itatago natin sa pangalang Ninya, nanginginig daw sa takot na mapagalitan siya. Kalaunan, kunento ng lolo't lola ni Ninya kay Jason ang kanilang natuklasan mula sa apo. Naginahasa umano ng kapitbahay nilang 68 anyos ang musmos. Nag-offer. Sabi nga nung matanda, ako magbubukas. Nawakan daw yung aski, hindi pinasok siya sa bahay, sa loob ng kwarto. Pagtapos daw ipasok sa loob ng kwarto, nilapag na yung aski, hindi sa loob ng lamesa. Yun, inabayaran na raw yung anak ko. Kwento ni Ninya, Nobyembre pa nang mangyari ang insidente. Binantaan daw siya ng suspect na huwag magsusumbong. At kung hindi, uulitin daw nito ang kanyang ginawa. Muntik daw uli itong pagsamantalahan kagabi. Buti na lang at may mga kasama itong mga kalarong bata. Umiyak, nanginginig nga. Kaya tinanong ko na siyang pilit, ba't ano ba nangyayari sa'yo kako? Ba't ka nanginginig? Noong araw, nilaro siya ng mama. May kasama siya mga kaibigan. Hinatak daw siya nung matanda uli. Tapos pag-atak, hinatak din po siya ng kaibigan niyang mga kasama niya. Huwag ka dyan lumapit. Huwag ka dyan lumapit. Sabi nga maraming biniktima na yan. Marami nang minresya yung matanda na yan. Ang masakit pa para kay Jason, mabuti raw ang pakikitungo niya sa suspect na si Ronnie Tungala Peñaflor. Pagpapasok ko ng trabaho, binabati pa ako ng binabati. Pasok, uwi pa. Kakabatihan kami. Ibibigyan ko pa nga sigarilyo eh. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect na ngayon ay nakakulong na sa Navotas Police Headquarters. Kakasuhan si Peñaflor ng acts of lasciviousness at statutory rape. Isa sa ilalim naman sa counseling ang batang biktima. Athena Imperial, GMA News.